Mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan, kapayapaan ay sumating lahat sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Mga kapatid, hindi kaila sa atin o hindi lingid sa ating kaalaman na sa lahat ng panahon at oras, tanging ang Panginoon ang may tunay na kapangyarihan na siyang makapag-iingat sa atin sa lakad natin sa mundong ito. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Ang Panginoon na nagbigay ng isang napakadakilang halimbawa na marapat nating sundan. Ito ang daan na ibinigay sa atin ng Panginoon upang maging matuwid ang ating paglakad, upang ang lahat ng mga bagay sa sanglibutan ito ay patuloy natin mapagtagumpayan. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Sa lahat po ng oras, sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng ating pagkukulang, ang Panginoon ang nagpupuno. Sa lahat ng ating pagkakamali, ang Panginoon sa kanyang kagandahang loob, nilibot niya ang lahat ng ating mga kasalanan. Tinakpan niya ang lahat ng mga bagay na ito sa pamamagitan ng katubusan sa pagkamatay ng Panginoon Jesucristo sa krus. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Kaya naman, sa isang Diyos na tunay, na puspos ng kagandahang loob, patuloy na ang ating mga kaluluwa, mga kapatid at mga kaibigan, ay masumpungan ng Panginoon na patuloy na nagtataas na mag-awitin ng pagpupuri, pagdakila at tunay na pagpapasalamat sa kagandahang loob ng ating Panginoon. Patuloy nating may buong kagalakan, mga kapatid, purihin ng Panginoon, pasalamatan ng Panginoon, dakilain, sambahin ng Panginoon sa lahat ng oras at sa lahat ng panahon. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Patuloy nating ipahayag, mga kapatid. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, who redeemed thy life from destructions, who healed all thy diseases, who forgive all thy iniquities, who crowned thee with loving kindness and tender mercies. Bless the Lord, O my soul, O Lord my God, thou art very great, thou art clothed with honor and majesty. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Thou art clothed with honor and majesty. Thou art clothed with honor and majesty. Salamat sa isang Diyos na tunay na puspos ng kahabagan. Patuloy natin itaas ang pangalan ng ating Panginoon. You are the King of Kings and Lord of Lords. Patuloy nating awitin, mga kapatid. You are the King of Kings and Lord of Lords, our Savior and our hope, that we praise, we praise. You are the Father of the greatest word, and the Holy Ghost, that we praise, we praise. We praise you, God. We praise you, God. We praise your name. We honor you, our Lord. We praise you, God.
Christ, Jesus Christ, oh Jesus Christ, our Lord. Patuloy natin ikagalak at ipagpasalamat sa ating Panginoon sapagkat tayo ang kanyang bayang hinirang. Sa banal na bayang hirang. Patuloy natin ikagalak na ipahayag, mga kapatid. Sa banal na bayang hirang ng ating dakilang Panginoon, pinupuri siya at sinasamba. Inawitan siya ng mayroong pasasalamat ng lahat ng kanyang pinagtubos. Tayo ang bayan niya, mga tuparang kanyang pastulan, ang banal na bundok ng Sayon ng ating Panginoon. Itaas natin ang ating dalangin sa ating Panginoon Diyos. Dakilang Diyos, Ama namin, na sa lahat ng panahon at pagkakataon ay patuloy na nag-iingat sa kanyang bayan, nagagalak ng Panginoon, na patuloy na itaas sa iyo ang aming pagpupuli, ang aming pagbulihati, ang aming pagpapasalamat sa iyong dakilang sa sasama natin. Amen. Patuloy, Panginoon, ang aming dalangin na ikaw ang siyang mamagitan sa iyong hinirang na naghahatid ng mabubuting balita sa ikaliligtas ng lahat ng mga sasampalataya, baging sa mga nakikinig, Panginoon, ikaw ang magbuo ang yarihan, nabuksan ng puso pag-iisipan upang tumalo yung unawa, upang sa gayon, Panginoon, sa pagkasanto ng lahat ng mga bagay na sinasaysay ng iyong butihing tungkod, ang lahat ay makapagpuri na, makapagluwalhati na, makapagsiawit na ng naayon sa iyong dakila at banal na katulan. Amen. Salamat, Panginoon, ang mabubuting balita ay patuloy na inilalathala sa lahat ng mga taong tumatahan sa buong sanlibutan upang sino mang tatawagin ay maging bahagi na ng iyong dakila at banal na bayan sa mga bagay ng iyong banal na bundok ng Sayon. Amen. Purihin ka, Panginoon, na nagbibigay ng kalakasan sa lahat ng mga tao, sa lahat ng panahon at pagkakataon. Ikaw ang marapat at tumanggap ng lahat ng kapurihan, kadakilahan at kaluwalhatian sa pangalan ni Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon ng mga lubos, mga galak tayo, mga minamahal na mga kapatid na magsipagsabi mo. Amen. 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 To all listeners and followers, God with us, in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection, binabati po namin kayo ng kapayapaan ay sumaating lahat bilang mga saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. So ang mission po ay masusumpungan natin sa Aklat ng Gawa, Book of Acts, chapter 28, verse 31. Ano po yung nakalagay doon na mababasa natin? At ipapangaral ang kaharian ng Panginoon Diyos sa mga may pandinig at itinuturo ang lahat ng mga bagay na nauukol sa pamamagitan ng Jesucristo na ating paniniwalaan upang makatiyak na tayo sa pag-iintay at pagbabantay natin na ginaganap na natin yung hula ng mga banal na propeta at nagpapatotoo na tayo na ipinakilala niya yung tanda na paniniwalaan natin na kapag nagdiriwang tayong lahat, mayroon tayong pag-iisip ng tagapagligtas natin na tinutularan natin yung ginawa niyang halimbawa na ang Panginoon Diyos
Way back in the beginning, God created the heaven and the earth. What is the likeness of God in the beginning? God Almighty is the Spirit. Amen po ba? Amen. Ano ba sabi ng Panginoong Jesucristo ron sa Book of John chapter 17 verse 6? Pakibasa nga po. Pinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan. Sila'y iyo at sila'y ibinigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Purihin ng Panginoon Diyos sa pagkabasa ng kanyang buhay at makapangyarihan salita. Naunawaan po natin, ano po ang nakalagay doon sa John chapter 17 verse 6? Ano po nakalagay? Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao. What is the name of God in the beginning? Ano ho ang pangalan ng Panginoon Diyos? Buhat sa pasimula ng likhain ng langit at lupa. Nakilala niyo yung nagsalita doon sa Aklat ng Juan, ang Panginoong Jesucristo. O di ang pangalan ng Panginoong Diyos sa pasimula Jesucristo. Amen. Amen po ba? Amen. God is Spirit, one true God, the God Almighty, that created the heaven and the earth. Amen po ba? Amen. Kaya sa lahat ng nakakarinig, i-focus natin yung puso't pag-iisip at paniniwala natin sa Panginoon Diyos upang wala tayo maging dahilan sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Sa kalooban ng Diyos Ama, magaganap ang muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Kaya po, napakaklaro what is the likeness of God in the beginning. O, ano sabi ng Panginoon? Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga taong nakakarinig ng kanyang tinig. Makipagsanggunian tayo sa Panginoong Jesucristo ngayon. Huwag tayong maglakas-lakasan ng loob dahil meron pong magaganap na panganib sa huling panahon. Sino nanonood ng YouTube? Napapanood nyo ba? Gumigising na naman yung salot. Yung COVID. Huwag kung kailan na lumalaganap yung salot tsaka tayo nagpapakita ng kaipokrituhan. Ano po? O ano nakalagay ito sa Aklat ng Pilipos chapter 2 verse 6? Na siya bagamat nasaan yung Diyos ay hindi niya inaring isang bagay na marapat talangnan ang pagkapantay niya sa Diyos, kundi bagko sinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. Amen. Naunawaan po natin, nakitulad ng Panginoon Diyos sa mga tao. Naparito ang Panginoon Diyos, nagsalita sa pamamagitan ni Jesucristo sa mga banal na propeta sa huling panahon. Kaya po unawain na may pandinig itong naririnig natin na ipinapangaral dahil dito nakapaloob ang lahat ng kaligtasan at pag-asa natin. Sino ho ang naggayak sa ating lahat? Isa lang ang pangalan sa silong ng mga langit. Jesucristo, ang tunay na Diyos na sinasamba natin sa Espiritu at katotohanan, na tayo ang hinahanap ng ating Ama na sasamba sa Espiritu at katotohanan, na binigyan tayo ng tanda binigyan tayo ng tanda na kapag nagdiriwang tayo, nagpapatotoo tayo. Amen po ba? Amen. Mahayag yung patotoo. Hindi nasumpungan ng kasinungalingan. Nawaan po ba natin na ang Panginoon Diyos nakitulad sa tao? Sino man yung mga may patinig ngayon na hindi natin tutularan ang tunay na Diyos natin na sa pamamagitan ng Jesucristo nakitulad siya sa mga tao. Kaya mabanggit sa atin, magsikuha rin naman tayo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo. Amen po ba? Amen. Dahil kung hindi tayo magsisikuha ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo, si Satanas araw at gabi naghahanap ng masisila. Ano ang ginagawa ni Satanas? Nanggugulo si Satanas, nangaakit si Satanas, nandadaya si Satanas para may makasama siya sa impyerno ng pagdurusa. O kayo, kung nasa atin ang pag-iisip ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo,
matutularan natin yung nakitulad ng Panginoong Diyos sa pangalan ng Jesucristo sa mga tao. Amen po ba? Amen. Nagpakumbaba siya. Bagamat siya, Diyos hinubad niya yung pagiging Diyos niya. Naunawaan natin yung kung paano talastas ng Panginoon Diyos yung lakad ng tao. Amen po ba? Amen. Kaya sa lahat ng mga nakakarinig, ini-encourage tayo ng Panginoong Jesucristo na paniwalaan natin ito Bakit po? At kung may relasyon na tayo, na nagpapatotoo na tayo, na saksi na tayo ng tagapagligtas natin, isama natin sa pagdaing at pagsangguni natin ang minamahal nating Presidente Bongbong Romualdez Marcos at sinasabi niya na idalangin niyo ko at hindi ko kayang pamunuan ng bansang Pilipinas kung wala pagiging intercessor ang leader ng bansang Pilipinas dahil maraming oportunista, maraming oposisyon, maraming nagbabagsak sa pagiging leader niya. Amen po ba? Amen. Nakikita niyo ba yung nangyayari sa minamahal nating bansa? Tinatawag na tayo ng taga-ibang bansa na the greatest nation. Panoodin natin sa YouTube, gamitin natin yung ating gadget para makita natin yung katotohanan dyan. Ngayon, nagaganap na yung hula sa minamahal nating bansang Pilipinas. Nagsisinitawa na mga riches ng lina ng bansang Pilipinas. Ipina-ooperate na ni Presidente Bongbong Marcos ang oil exploration ng deuterium. Hello, people of God. Ngayon, kung walang tagapagligtas na nakitulad sa mga tao, meron ba tayong susundan konsepto na paniniwalaan? Madali tayong madaya ni Satanas. Napakaraming lumitaw na mga pastor na mga huwad ng pananampalataya. Mas makarangalan pa sa tunay na Diyos na si Kristo Jesus na nakitulad sa mga tao Gaganda ng kanilang mga kalagayan. May nabasa ba tayo doon sa konsepto na ginawa ng Panginoong Jesucristo nung nakitulad siya sa mga tao? Nagdusa siya, nilait siya, dinamak siya, iniinsulto siya, dinibak siya, pinagtawanan siya, pinagsabihan siya na si anak ni Jose Carpintero na hindi nakapag-aral. Hello? Amen po ba? Amen. May nabasa ba tayong mga tapos ang tatayo para mangaral? O may mababasa tayong sa mababa humirang ang Panginoong Jesucristo para hiyain yung mga marurunong na sanlibutan? Aklat ng Unang Korinto, kabanatang chapter 1, verse 26. Basahin po natin kung paano siya pumili at kung paano siya humirang. Kaya, lagi kong ipinaghihiyawan, ako'y isang mangmanglang at dukha. Ako'y isang mahina, isa akong dukha na nagagalakang aking puso at pag-iisip sapagkat ito na yung pinaka-legit na reality ng aking journey sa mundong ito. Nagtatanyag ako ng kaluwalhatian at karangalan at kadakilaan ng Panginoon Diyos bilang saksing tapat sa pagkabuhay ng maguli ng ating tunay at iisang Diyos na tagapagligtas na sa Jesucristo na may katapangan at may biyaya ng pananampalataya upang makamta natin yung pag-asa, kagalakan at tunay na kaligtasan natin bawat isa. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin yung mga gaganap ng tanda ng patotoo pag nagdiriwang tayo, huling panahon na? Tayo na yung sariling mana ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na ipinaghanda na ng tahanan sa langit. Tayo yung in-establish niya, tayo yung binild niya, tayo yung sinikap niyang itayo na iglesia ng bundok ng sayo na bunga sa pagkapanganay, na babalikan ang tagapagligtas sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Kaya nga paniniwala ang foundation ng pagiging organisasyon ng bundok ng sayo who is the greatest concept of our faith. Jesus Christ is the greatest concept of our faith. Jesus Christ is the greatest content of our faith in the resurrection.
Jesus Christ is the greatest proven and evidence of our faith in the resurrection. Amen po ba? Amen. Isa lang ang mananalo sa paligsahan ng kompetisyon na nakatala na sa langit, official na, Iglesia ng Bundok ng Sayon. Bakit ko nasabi sa inyo official? Unawain natin itong madidinig na babasahin ko sa inyo. Amen po ba? Amen. Joel chapter 3, verse 16 and 17. Diyan ipaghihiyawan ng Ebanghelyo na ang sumampalataya hindi mapapahiya sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Nabubuhay tayo sa palantutunan ng hula ng mga banal na propeta at kahatulan. Amen po ba? Ano sabi doon? Sa gayon, inyong malalaman na ako na inyong Diyos ang tumatahan sa aking banal na bundok ng Sayon. Saan ipapangaral? Joel chapter 2 verse 1. Hipan ninyo ang pakakak sa Sayon. Makinig ang lahat ng nananahan sa lupain sapagkat ang kaarawan ng Panginoon ay malapit nang dumating. Hello, people of God! Nadidinig niyo po ako? Saan po ihipan ng trumpeta? Sa bundok ng Sayon. Kaya lahat ng nakakarinig ng tunog ng trumpeta, makipagsanggunian na tayo. Makipag-ugnayan na tayo sa Panginoong Jesucristo. Kapag pinaniniwalaan natin ng Panginoong Jesucristo, may pag-iisip tayo ng tagapagligtas. May konsepto tayo ng tagapagligtas. Ano sabi sa ating lahat? In the beginning, bago pa lang likhain ng langit at lupa, naroon na ang Panginoong Jesucristo. What is the name of God Almighty? Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Amen po ba? Amen. Nakilala niyo ang pangalan ng Diyos buhat sa pasimula, in the beginning, nung lalaki ng langit at lupa. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo Ama, ipinahayag ko sa mga tao ang iyong pangalan na ibinigay mo sa akin. What is the name of God? In the beginning, what is the nature of God? What is the likeness of God? What is the image of God? God is Spirit forever and ever. Ano sabi ng Panginoong Jesucristo? I am the first, and I am the beginning, and I am the last. Do you believe that, the Word of God, in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection? People of God, come and follow. Huwag tayong paipekto sa nangyayaring pagsubok sa minamahal nating bansa. Huwag tayong paipekto sa mga struggle ng paglalakbay natin sa mundo, kundi mag-concentrate tayo sa hula ng mga banal na propeta na nangyayari na sa sikatan ng araw sa minamahal nating bansang Pilipinas. Masda natin ang Pilipinas na dating alipin ng maraming bansa at katawa-tawa, ngayon inirespeto ng maraming bansa sa Asia. Kaya sabi ni Presidente Marcos, kaya sa lahat ng nakakarinig, hindi fake news ito. Galing sa pax ng Presidente ng Pilipinas na isama natin sa panalangin ng kanyang pamumuno sa minamahal natin bansang Pilipinas. At bago tayo dumulong, nadidinig natin yung pag-iisip ng tagapagligtas, paniwalaan natin na nakitulad siya sa mga tao at naganap yung kasaysayan na forever and ever history, character. Amen po ba? Nahayagang larawan ng Diyos buhat sa pasimula na ang Diyos na sinasampa natin Espiritu, forever and ever Spirit. Amen po ba? Amen. Kaya nagpapatotoo tayo, nangyari yung patotoo. Hindi nasumpungan ng kasinungalingan yung natala sa banal na kasulatan. Kaya maraming examination na sa competition nagaganap, napakaraming mararangyang religious group Pero isa lang ang magtatagumpay na makakarating sa finishing line. What is the name of Kingdom of God? Iglesia ng banal na bundok ng Sayon, ng bunga sa pagkapanganay. What is the nature and image of God? Ang Panginoong Jesucristo ang sinag at larawan at kalawalatian ng Panginoon Diyos na di nakikita. Amen po ba? Amen. In the beginning, God is Spirit
forever and ever. Nadinig niya proven. Yung evidence, nadinig natin. Yung concept, pinakilala ng Panginoon Diyos yung kanyang walang hanggang larawan na. Amen po ba? Nagpahayag siya sa iyo at sa akin ngayon. Nagpakilala siya sa iyo at sa akin ngayon. Ano sabi kay Propeta Isaias? Kayo ang mga saksi ko. Ako ang Diyos nyo. Kayo ang bayan ko. Amen po ba? Amen. Nagagalak yung aming puso't pag-iisip sa isang hamak at dukha at mangmang na kalagayan mo. That is my legit and reality application. Ito yung ikinabubuhay kong paniniwala. Ano po? Who is the author of our faith? Jesus Christ is the author and principal of our faith in the resurrection. Masdan natin si Jesus na gumawa ng matuwid na paniniwala natin bawat isa. Sino ang naghanda ng lahat ng mga nakakarinig na ibinilid na kaharian na hindi lilipas, kahariang mananatili at hindi magwawakas na nakatala sa langit? Dadapwat nangagsilapit na kayo sa iglesia ng banal na bundok ng Sayon, na bayan ng Diyos na buhay, na nagbabantay tayong lahat sa muli niyang pagparito, na datnan tayong buhay ng buhay ang pananalig at pananampalataya natin bilang mga watchman servant. Do you believe that the Word of God to all listeners and participants and followers and believers of our Messiah? Nakitulad siya sa tao. Kaya kung hindi natin tutularan yung inisip ng tagapagligtas sa iyo at sa akin, ano pa hinihintay natin kung hindi natin gaganapin ito? Sa ginawa niyang example na ine-expose ko sa mga may pandinig, dito lang tayo binigyan ng walang hanggang pag-asa na pumahayag na siya sa alapaap sa muli niyang pagparito magiging katulad niya na tayo. Open the book of Romans chapter 8 verse 29 up to 30. Pakibasa ka po yan para madinig ng mga listeners na talagang legit, madinig ng mga listeners yung mga evidence na word for word na sinabi sa iyo at sa akin niya na sa pagparito niya, magiging katulad niya tayo. Una pa lang na bago lalaki ng langit at lupa itinalaga na tayong lahat. Woo! We thank you, God Almighty, in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. We thank you in this place, and I declared in the 7 continents all over the nations na ang iyong kaluwalhatian at karanghalan ay itinatanyag sa isang dukhang kalagayan. Ano ang kabuluhan ng mga matataas at mga sikat na makarangal ng tao kung wala naman sa ginawang example ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo? Saan sila papunta? Dalawa lang ang destinasyon ng banal at hindi banal. Sa impyerno yung hindi gaganap at yung gumaganap pinagkalooban ng everlasting life. At yung i-ignore nito, ano naman ang magiging consequence pagdurusa araw at gabi? Gusto na nating mamatay, hindi pa tayo mamatay-matay. Amen po ba? Amen. Naririnig niyo po ako. Ginamit lang akong tao katulad nyo para marinig natin itong panukala na walang hanggan na gaganapin natin. Amen po ba? Amen. Walang sinabi na magtayo tayo ng magandang building para doon tayo magkaroon ng unity. Gumawa siya ng inisip ng Panginoong Diyos na makitulad siya sa mga tao upang saan man tayo naroon, sumasa ating puso yung panukala na pinaniniwalaan natin na binigyan tayo ng tanda pagka tayo ay nabubuhay, inaalala natin yung tanda na ibinigay sa atin na ang isisilang na sanggol sa sinapupunan ni Maria ang Diyos sumasa atin sa pangalan ng Jesucristo na ating tagapagligtas na paniniwalaan. Amen po ba? Amen. Gumising na tayo sa katotohanan. Isa lang ang magtatagumpay at makakarating sa finishing line, yung may susi ng katwiran ng tanda ng patotoo. Who is the door of heaven? Jesus Christ is the door of heaven and the resurrection. Jesus Christ is the key of our faith. Go to heaven in the resurrection. Ano sabi dun sa Revelation 1:18?
Ako ang namatay, ako ang nabuhay na maguli. Wala nang kapangyarihan sa akin. Ang Hades ng impyerno ng pagdurusa. Nasa ilalim ng lakad ng mga banal, ang lakad ng diablo sa sanlibutan ito. Amen po ba? Amen. Sumasampalataya ako sa Panginoong Kristo, namamasdan ko ito mga icon ng mga religious group nito eh. Ang gaganda ng kanilang mga karangalan, ang gaganda ng mga building nila eh. Amen po ba? May mababasa ba tayo sa banal na kasulatan na pagandahan ng building, pagandahan ng miyembro, paramihan ng miyembro? O may mababasa tayo na mananahan sa puso natin yung ating tagapagligtas na gaganapin at paniniwalaan natin yung nangyaring pagdurusa sa krus, yung kamatayan sa ikatlong araw, nahayagang larawan ng Diyos si Espiritu, mananahan sa puso natin yung katwiran ng tanda ng patotoo. Yan yung seeds. Yan yung seeds na tumatahan sa puso natin. Amen po ba? Kahit saan tayo magpunta, kasama natin siya. Wala tayong mararamdamang pangamba, wala tayong mararamdamang takot. Nadidinig niyo po ako, naninindigan ako sa hula ng mga banal na propeta, nakakalap yung puso't isip ko. Wala akong nararamdamang pangamba, wala akong nararamdamang takot. Dahil nasa ilalim ng kapangyarihan ng Ebanghelyo, na pagtagumpayan na ng Panginoong Jesucristo si Satanas. Hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo sapagkat siyang kapangyarihan ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Kaya inaari kong lugi lang ako sa sanlibutan. Inaari kong dukha lang ako sa sanlibutan at kinasusuklaman ko yung sarili ko. Ang kinasusuklaman ko sa sarili ko, yung kasalanan. Dahil nilinis ako ng Panginoon sa maruming aral ng sanlibutan at nabubuhay na ako ngayon sa daang bagong buhay, go to heaven. Who is the way, the truth, and the life? Patungo sa langit. Jesus Christ is the way, the truth, and the life. Go to heaven. Amen. Who is the bread of life? Sino naghanda ng pagkain hindi napapanis? Jesus Christ is the bread of life. Who is the light of the world? Jesus Christ is the light of the world. Kaya yun nabubuhay sa kadiliman. Yun nabubuhay sa masamang aral ng sanlibutan. Jesus Christ is the true study of our faith in the resurrection. Amen po ba? Ang Panginoong Jesucristo, mabuting balita ng kaligtasan natin bawat isa. Ang daming nangangaral, pinupusong pa ng mga mangangaral yung nangyaring nasulat na ginawa ng Panginoong Diyos na nakitulad siya sa mga tao. Eh ano ang iniintay ng mga huwad na mangangaral? Di kabiguan. Eh isa lang ang magtatagumpay sa paligsahan ng labanan sa pananalig at pananampalataya. Amen. Hindi ako sumusuntok sa hangin. Sigurado, pag sumuntok ako, tumatama ako. Alam ko yung destinasyon ng lakad ko sa mundong ito. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, kung saan ako naroroon, doroon kayong lahat. Do you believe that? The word of truth, the word of knowledge, the word of wisdom, in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Come and follow to our listeners of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Huwag tayong paepekto sa mga pagsubok ng sanlibutan. Huwag tayong paepekto sa kahirapan. Hindi tayo hiniwalayan ng Panginoong Jesucristo hanggang kamatayan sa pagsubok, kundi nahayag ang larawan ng tunay na Diyos natin na lumalang ng langit at lupa ang buhat sa pasimula. Forever and ever is Spirit. Amen. The image of God is Spirit forever and ever. Ano sabi ng tagapagligtas? Ano sabi sa aklat ng Hebrew chapter 1 verse 2, 3 and 4? Ang Panginoong Jesucristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Nakilala niyo kung ano larawan ng Panginoon Diyos in the beginning? Nakalagay dyan na, basahin po natin, bago nung likhain niya langit at lupa, ang Diyos yung nasa ibabaw ng tubig na Espiritu, pumapailang lang siya hanggang sa wakas ng kalangitan. Hello? Hindi natin pwedeng questionin ang Panginoon Diyos. Bakit po? Binilang lang niya tayo sa pamamagitan ng kanyang salita. Amen po ba?
Amen. Kaya, ano magagawa ng mga nananansang? Ano magagawa ng mga tumututon? Ano magagawa ng mga traders ngayon? Ano magagawa ng mga kasukulam-sukulam, mga sinungaling na makangaral ngayon na inilihim nitong katotohanan na ang Diyos ay Espiritu? Naunawaan ba natin nung pumasok siya, nakapinig yung mga pintuan ng mga banal na apostol eh. Nagulat yung mga apostol nung pumasok ang Panginoong Jesucristo. Ano sabi ng Panginoong Jesucristo? Kapayapaan ay sumain inyong lahat. Huwag magulumihanan ng inyong mga kalooban at pag-iisip. Ako nga rin ito. Ako'y Espiritu, walang laman, walang mga buto. Amen po ba? Amen. Narinig niyo po ba? Nagpakilala ang Panginoon Diyos. Ang sabi, huwag magulumihanan ng inyong isip at kalooban. Ako rin nga ito. Ako nga. Ako'y Espiritu. Walang laman, walang mga buto. Kaya namagitan siya sa pagiging taong si Kristo Jesus upang mahayag ang larawan ng Diyos doon sa mga iglesia na inaaring ganap ng tagapagligtas sa pananampalataya. Amen po ba? Amen. Kaya ako'y nagagalak sa kagandahang loob ng Panginoon Diyos at kabutihang loob sa ating mga makasalanan sa sanlibutan. Pinagbabalik loob na tayo, pinagkakasundo na tayo sa pangalan ng Jesucristo upang magkaroon tayo ng matibay at matatag na relasyon bawat isa. Magkaroon na tayo ng unity sa paniniwala natin at tayong ginawang templo. Tayong ginawang house of God. Who is the head of house of God? Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. The God Almighty is Spirit. Amen po ba? Amen. There are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. The God Almighty is one Spirit. Amen po ba? Amen. Kaya sa dinami-dami ng mga organisasyon ng reliyon all over the nations, isa lang ang magtatagumpay na binigyan ng commitment. Ano sabi ng Panginoon Diyos kay Propeta Joel? Hipan mo ang pakakak sa Siyon. Magpatunog ka ng banal na hudyat. Lahat ng nananahan sa lupain, ang may pandinig ay makinig, sapagkat mapanganib ang muli niyang pagparito. Datnan tayong buhay ng buhay tayo na ginaganap natin yung hula ng mga banal na propeta. Sa kalooban-uban ni Presidente Marcos, nagaganap ngayon yung recovery ng ekonomiya ng bansang Pilipinas o sa inisip ng Panginoon Diyos. In Book of Isaiah chapter 14 verse 20, ano sinabi niya ng Panginoon ng mga hukbo? Aking inisip at ipinanumpa sa silangan, sa pulo ng mga dagat, naluluwalhatiin ang kanyang pangalan ng mga iglesia na makikilala ng maraming mga bansa ang kaharian na pinaganda ng tahanan sa langit na official na. Amen po ba? Amen. Itinanumpa niya at pagtitibayin niya yung kanyang panukala sa mga maniniwala na nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli. Tayo yung bunga sa pagkapanganay na mabangong hain at handog na nakalulugod na hain at handog. Amen po ba? Amen. Tayo yung nag-aalay ng pinakamataas na papuri at pasasalamat at nagpaparangal at dumadakila sa isang Diyos na tunay sa pangalan ng Jesucristo na ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Maki-remind nga po ulit yung Philippians chapter 2 verse 5 and 6. Magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y nari Kristo Jesus din naman, na siya, pagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos, kundi bagko sinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. Purihin ang Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo sa pagkabasa ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Nakitulad sa mga tao, nagpakumbaba, ano po? Naunawaan natin yung ginawa niyang pagiging mababang kalooban sa lahat ng mga tao upang ang tao'y walang maipagmapuri. Amen po ba? Amen. Kung hindi tayo lalakad sa halimbawa ng konsepto ng Panginoong Jesucristo,
Magiging tagapagmana kaya tayo? Bulay-bulayin natin yung naririnig natin sa sulat ni Apostol Pablo doon sa mga taga-Pilipos, nakatala na sila sa langit. Sila yung pinag-aharian ng kordero na 144,000 na hindi nasumpungan ng kanilang mga labi ng kasinungalingan at naging itong mga nalalaming tagapagmana ng kanyang pangako na tayo yung gaganap nito, tayo yung sasampalataya sa inisip ng tagapagligtas, na hindi natin siya po pwedeng questionin dahil ito yung pag-iisip na ginawa ng Panginoon Diyos na nagpakababa siya, nakitulad siya sa mga tao upang panumbaligin niya ang tao at magkaroon tayo ng relasyon at maging tagapagmana tayo ng pangako ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. Naunawaan po natin yung pinapahayag ko bilang taong katulad nyo. Hindi yung pagka nagkakaroon tayo ng pagsubok, apo na naman ang tawag natin sa Panginoong Jesucristo. Hindi naman natin ginaganap yung inisip niya na pinaglingkuran niya tayo. Nagpakumbaba siya sa pandinig at paningin ng mga tao. 1,000 taon na nakalilipas. Eh paparating nga, maraming pagsubok sa tao ngayon. Hello? Huwag tayo magnasa sa mga bagay na nakikita natin sa daigdig na ito. Hindi na natin madadala sa langit yan eh. Amen. Panoodin natin sa YouTube. Kilala nyo yung scientificong si Bill Gates? Yung billions ni Bill Gates, binibigay na lang niya sa may mga foundation. Bakit po? Bakit parang wala nang kabuluhan yung $1 billion ni Bill Gates? Paniwalaan natin na sinabi ng Panginoon, back to zero niya ang buong sangkatauhan. Amen po ba? Amen. Isa lang ang magtatagumpay. Ano pangalan nung nakatala sa langit? Iglesia ng Bundok ng Zion na in-establish na kaharian ng Panginoon Diyos na sinikap niya. Na ang pamumuno ay hindi magwawakas na sa mga nalalabing kapupunan ng 144,000 na hindi rin masusubukan ng kasinungalingan yung labi natin. Dahil tayo yung mga tinawag at hinirang na tinatakan ng patotoo na saksi tayong lahat sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Nakokopya po natin. Takasan na natin yung mga mandarayang nakakalat doon sa mga nagtayo ng relihiyon na pinagaganda yung building. Wala dyan ang kaligtasan. Ano sinabi ng Panginoon Diyos? Hindi siya tumataan sa gawa ng kamay ng tao. Saan siya nananahan? Sa puso ng tao. O, basahin natin sa aklat ng gawa, 7:48-49. Basahin natin sa aklat ng hula ni Propeta Isaiah sa Book of Isaiah chapter 66. Makikita natin doon. Sa application ng mga banal na apostol, isinulat ng mga banal na apostol yung application ng reality ng kanilang lakad sa pananampalataya. Inihayag ng mga apostol, hindi tumatahan ng Diyos sa mga biling na gawa ng kamay ng tao. Saan siya tumatahan? Sa puso ng tao. Sa puso ng tao nakakarinig ng kanyang tinig na paniniwalaan natin, magiging tanda tayo dito sa balat ng lupa. Na tayo ang bunga sa pagkapangalan ng tagapagligtas natin na nakalulugod na hain pag nagdiriwang tayo. Iisa yung doctrines natin, nagkakaisa yung paniniwala natin sa isang espiritu na taglay natin na sumasa atin yung espiritu na nagpapatotoo tayo. Inisip ng Panginoong Jesucristo sa ating lahat yan. Nagpakumbaba siya sa ilalim ng silong ng mga langit sa lahat ng mga tao at sa magiging henerasyon pa ng mga tao sa mundo. Amen po ba? Kaya yung mga isisilang pansanggol ng mga babaeng nagdadala sa sinapupunan nila ng sanggol, valid ba sa pag-asa? Amen po ba? Amen. Kaya bago natin ipanalangin si Presidente, napakaraming oposisyon napakaraming sumisira sa pamumuno ni si Presidente, gusto mamuno sa kaingitan, ano? Kilala niyo ba yung mga leader na namumuno sa dating namuno masyadong greedy. Masyado nang gumagawa na ng mga kababalagan ng yung mga gawa, yung mga pagsasalita, hindi na magandang pandinig hindi na maganda sa pandinig ng mga normal na Pilipino Amen po ba? Amen. Kaya bago tayo magkaisa ng pagdaing at panalangin sa Panginoong Jesucristo, sampalatayanan natin yung naririnig natin, magpatotoo din tayo para may relasyon tayo. Ngayon, matidinig tayong nagkakaisa na meron tayong
pananampalataya na nagpapatotoo tayo sa pagkabuhay na maguli upang magkagayon, madidinig na merong humihimig sa lupa. May dumadalangin sa Panginoong Jesucristo para magkaroon ng transformation yung minamahal nating bansang Pilipinas. Para tumibay at gabayan ng Panginoong Jesucristo yung minamahal nating leader ng ating minamahal na bansa. Kung tayo ay Pilipino, responsibilidad natin ay dalangin yung leader ng minamahal nating bansa dahil nagkakaroon ng divisyon. Amen po ba? Amen. Hindi pagalingan ng pamumuno, kundi ang lahat ng bagay ay pinaglalakip-lakip ng Panginoong Jesucristo at nagaganap na ihula sa minamahal nating bansang Pilipinas. O ano pangalan ng kaharian ng Panginoon Diyos na pinaghanda ng tahanan sa langit na bunga sa pagkapanganay na mga nagpapatotoo sa pagkabuhay na magmuli. Pag nagdiriwang tayo yung mabangunghain at handog dito sa lupa. Tayo yung lumuluwalhati sa isang Diyos na tunay, buhat sa pasimula ng lalaki ng langit at lupa. Nagpapatotoo tayo. Amen po ba? Amen. Walang ikinahiya. Hayag na hayag sa social media yung testimony. Kundi nakitulad sa mga tao, makapagpapatotoo ba ako na isang mensaherong mahina at dukha, kundi inisip ng Panginoong Jesucristo? Di maliwanag sa sikat ng araw, may pag-iisip ako ng tagapagligtas natin. Inihahayag ko yung inisip niya sa lahat ng mga tao na pagkasunduin ang mga naalipin ng kasalanan sa mundo upang makapanumbalik at magkaroon tayo ng pag-asa sa kaligtasan natin bawat isa. Nakitulad siya sa mga tao. Ngayon, kung wala tayong konsepto na ganito, pag-aralan at isipin natin, may pag-asa kaya tayo kung paparito na ang Panginoon Diyos na mahayag na kanyang larawan sa lapaap. Dito pa lang sa mundo, magigilty na tayo Makukonsensya na tayo, nadinig natin yung ginawang halimbawa na iniisip sa atin lahat, hindi natin itong ginanap. Pero gusto natin maligtas. Ngayon, ang kaligtasan, pinaninindigan natin yung tanda ng patotoo na ginawang halimbawa upang tayo'y maligtas lahat. Maging yung mga anak natin, palakihin natin sa daan ng patotoo. Yung mga apo natin, yung mga loved ones natin, isipin natin, bulay-bulayin natin kung wala tayong memory ng tagapagligtas. Nakatitiyak ba tayo sa muli niyang pagparito, magiging tagapagmana tayo ng pangako niya? Ito yung salita na pinagtitibay sa puso't isip ko na nadidinig nyo. Ipinanumpa na itong inihahayag ko sa social media. Nakilala nyo, in the beginning, God is Spirit, the image of God, forever and ever. Kaya sabi ng tagapagligtas, I am the first and I am the last. I am the beginning and I am the last. Sabi ng tagapagligtas Nakilala nyo, God the Father, ang isang Diyos na tunay. Nahayag ang larawan ng Diyos sa pangalan ng Jesucristo na ang Diyos Espiritu na sinasamba natin sa Espiritu at katotohanan. Do you believe that? Amen. Naunawaan po ba natin? Nadidinig po ba natin? Amen. Nakagagalap po itong huling panahon na itinanging ng Panginoon Diyos ito. Kaya, sino bang makapangyarihan na maraming mga bansa sa buong mundo, iisa lang ang nagtami nitong iginayang na pagdiriwang na ginaganap natin dito sa mahina at mangmang na kalagayan ng pagdiriwang. Amen po ba? Amen. Amen. Bulay-bulayin natin sa puso't isip natin yung konsepto. Kung hindi nakitulad sa mga tao, bagamat siya Diyos, hindi niya ginamit yung pagiging Diyos niya. Kundi nakitulad siya sa mga tao, mararamdaman natin yung presensya na talastas na ng Panginoon Diyos ang magiging kapalaran ng tao sa mundo. Kaya pinagkakasundo tayo sa iisang pangalan na sa pamamagitan ng Jesucristo upang magkaroon tayo ng pag-asa sa kaligtasan natin bawat isa. At huwag natin itong i-ignorin. Amen po ba? Amen. Isipin natin, lahat ng hinahanap natin sa mundo, nakakamit natin. Katangi-tangi yung panahon na
Isinebilate niya at idinipay niya para luwalhatiin natin ang Panginoon Diyos. Amen po ba? Amen. Kaya sino bang nangangaral na tumayo at hindi nilagay sa labi ang hula ng mga banal na propeta, pananagutin pa ng Panginoong Kristo sa muli niyang pagparito. Hindi pa pumaparito, dito pa lang sa mundo, mananagot na. Nakita niyo nagpanggap na inangkin na siya ang anak ng Diyos. Sa ilalim pa lang ng batas ng tao, nananagot na. Maliwanag po sa atin, sa isang dukhang kalagayan ko, sa isang sa isang mahina at mangmang na kalagayan ko, eto ko, nasa harapan ako ng teknolohiya. Saan magaganap? Sa mangmang, sa mahina, para isawala ang karunungan ng sanlibutan, para isawala ang kabutihan ng mga mabubuti. Nagiging paimbabaw yung mga mabubuti. Isa lang ang binibigyan ko ng kapurihan. Ang Panginoon Diyos na lumikha ng langit at lupa. Kaya ako nagpapatotoo sa pagkabuhay ng maguli. Sumasampalataya at nagagalang ang puso't isip ko na ito yung legit na reality ng journeys ko sa mundong ito. Amen po ba? Amen. At sumasampalataya ako, walang imposible sa kapangyarihan ng kalooban ng Panginoon Diyos. Nakilala niyo yung mga banal na apostol ng Cordero? Nakilala niyo si Apostol Pedro? Nakilala niyo si Apostol Pablo? Marami silang pagsubok na naranasan sa buhay. Pero hindi sila give up hanggang kamatayan. Nakasulat sila sa banal na kasulatan. Amen po ba? Amen. Isipin natin, kung hindi natin gaganapin itong nakitulad ng Panginoon Diyos sa tao, ano pa kapuluhan ng buhay natin dito sa mundo? Ipunin man natin ang kayamanan sa mundo kung ang kabuluhan at napapahamak yung isang kaluluwang ipinahiram sa atin. Ano ang kabuluhan ng journeys natin sa mundo? Isipin natin, bunay-bunayin natin yan. Kaya mamasdan ko pa itong mga Hindwang, mga karal sa mundo. Ang dami ito. Thousands of religious, all over the nation in the 7th continent. May sakit na bansa. Walang kasiyahan. Naging ang bansang Pilipinas na slave na bansa, aliping bansa. Inaagawan pa ng properties. May nakabantay dito sa bansang Pilipinas na aliping bansa. Maramdaman nyo ba na nangyayari na hula? Inirerespeto na ng mga karating bansa sa buong Asia, Hong Kong, Japan. Nagkakaroon na ng alyansa para lang suportahan ang slave na bansa. Ito ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Duluwalhatiin ang tunay na Diyos sa bansang Pilipinas sa pulo ng mga dagat, 7,000 more than islands. Naganap ang hula sa minamahal nating bansang Pilipinas. What is the name of Kingdom of God registered in heaven? Ano ang pangalan? Puntahan natin, i-quote ko sa inyo. Kinabigyan Propeta Isaias at ang Panginoon ay nilikha sa langit ng tahanan ng iglesia ng bundok ng Sion. Kunan natin ang reaksyon ng opinyon. Sino ang nagsabi? Saan galing yung facts? Saan galing yung salita? Na sinalita ko, na ipinahayag ko, na narinig nyo? In Book of Isaiah, chapter 4, verse 5. Wala naman ibang pangalan na relihiyon na nakatala sa langit, kundi yung sinabi kay Propeta Isaias, isa lang ang kaharian na ibinaghanda ng tahanan sa langit. At ang Panginoon ay lilikha sa langit ng tahanan ng banal na bundok ng Sion, na ang pagkakakilala ng kanilang pananampalataya ay binigyan sila ng mga tanda na saksi sa pagkabuhay na maguli. Nakitulad ang Panginoon Diyos sa mga tao upang igawa tayo ng panukala na walang hanggan. Magpatotoo tayo at tayo ang magiging tanda dito sa balat ng lupa sa dinami-dami ng mga relihiyon sa mundo. Sinalansang ang banal na Diyos na lumikha ng langit at lupa. Kaya marami ng
dumarating na kalamidad at sakuna sa mundo. Amen po ba? Amen. Naging masama na lakad ng mga tao. Naunawaan po ba natin? Kaya sabi ng presidente ng bansang Pilipinas sa lahat ng may relasyon po sa tagapagligtas, isama natin siya sa panalangin, yung pamumuno niya para mas more na mahayag ang karangalan ng minamahal nating bansa ngayon, tinitingala na ng mga nakapaligid na bansa sa buong Asia Baka sabihin niyo, fake news yun daw. Napapanood ko ito sa YouTube. Sa YouTube ko po pinanonood yung issue. Amen po ba? Amen. Kaya pagka ikinood ko yung propesya na sinabi ng Panginoon Diyos, in reality, nadidinig niyo yung reality ng purpose sa minamahal nating bansa. Saan galing yung facts, yung purpose, yung may plano sa Pilipinas. Sino nagsalita? Na dito nulwalati ng tunay na Diyos na sasambahin sa Espiritu at katotohanan ng mga iglesia na nagpapatotoo na saksi sa pagkabuhay na magmuli. O di tayo kumikilala dun sa pinatunayan ng Panginoon Diyos noong paglingkuran niya ang tao sa buong mundo. Amen po ba? Amen. Tayo ang dumuluan natin na nakilala natin na ang larawan ng Diyos yung Espiritu ngayon at magpakailan-kailan pa man. Amen po ba? Amen. Sino nagsalita na ipaghahanda ako ng tahanan sa langit yung aking iglesia ng bundok ng Sayon kay Propeta Isaias? Di ba ang Panginoon Diyos ang itinuturo kong proven? Di ba ang Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo ang ebidensya ng konsepto, ng concept na ipinapahayag ko sa social media na kumukuha ko ng issue doon sa hula ng mga banal na propeta at ipinangaral ng mga banal na apostol ng Cordero na sinabi nila doon sa Aklat ng Gawa, chapter 2, verse 32, kami ay saksing lahat sa pagkabuhay na maguli. Naririnig niyo po ako. Ito yung confession ng mga banal na apostol. Jesus Christ is the greatest commandment of God. And the second commandment, love your neighborhood. Ito, pinapangaral ko yung mabuting balita para maligtas yung lahat ng may pandinig. Amen po ba? Amen. Nako, huwag tayo maging smart tayo sa huling panahon. Ano po? Ang Panginoon Jesucristo lang ang may pangako sa atin na kapag tayo may pahid ng dugo ng Cordero hindi tayo lalapitan ng sumpa ng sanlibutan. Ilalayo niya tayo sa mga sumpa ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Ano ang kabuluhan ng mga baksing-baksing? Kung may tatak tayo ng dugo ng Cordero. Kaya ang inyong abang lingkod, tira-tirahan na lang ako ng salot Pero eto, nakatayo sa harapan nyo. Inihahayag ko yung tungkulin ko bilang God servant. Ito yung magiging steward ko. Loyalist ako ng Panginoong Jesucristo, hindi ako loyalist ng mga politiko. Amen po ba? Amen. Ang pinaninindigan ko yung covenant, yung panukala ng tagapagligtas natin ng ipinapahayag ko para akayin ko yung mga may pandinig at maligtas katulad ko. Walang bayad po ito. Amen po ba? Amen. Nadinig niyo yung pagiging loyalist ko. Hindi ako loyalist ng mga politikong tao. Isa lang ang namumuno sa lahat ng silong ng mga langit sa maraming mga bansa, ang Panginoong Jesucristo. Ibinigay sa Kanya ang pamamahala, ang pamumuno na hindi magwawakas. Nasa Kanya lang yung kapangyarihan ng lahat ng kaligtasan natin, ng pagsagana ng kaalaman at karunungan at pag-asa at pag-ibig natin sa kapwa-tao natin. Siya lang ang nagpapatawad sa ating lahat. Siya lang ang lumilinis ng maraming budhi natin. Ang Panginoong Jesucristo ang mabuting aral ng Ebanghelyo. Siya ang pasimula, siya ang wakas. Ngayon, isipin natin, kung wala tayo dito, sa narinig ninyo, isipin natin, meron kaya tayong pag-asa kung paparito na. Lahat ng hindi mananatiling tapat sa tagapagligtas natin, makakaramdam tayo ng kakilakilabot na takot. Bakit po? Natinig natin katotohanan, hindi natin sinampalatayanan. Yun ang mga mayayaman, apura naman ang paglalayaw, apura ang masakit pakinggan ito Kaya masakit magpalaya ang katotohanan
Bakit po? Ayaw natin lisanin yung kasalanan. Hindi dapat na ako ikabahala pa? Sa pagiging lawyerist ko, sa pagiging hanes ko, isa lang yung espiritong taglay-taglay na sumasa akin eh. Ang Panginoong Kristo na nag-ukit ng tatak ng tanda ng patotoo sa puso't isip ko eh. Hindi nawawalay sa labi ko, sa angkan at lahi ko, sa kaapu-apuhan ko. Amen po ba? Amen. Ano, biling kay Propeta Moises? Moses, ingatan mo ang patotoo at itali mo mahigpit sa iyong balakang. Ituro mo sa magiging anak mo at sa magiging angkan ng anak mo ang patotoo. Baka gumanda buhay mo, malimutan mo ako. Hello! Di ba ganun din sa Panginoong Kristo ngayon? Kaya ang daming tao ngayon, gaganda ng buhay, mararangal. Ini-ignore pa itong mabuting balita, eh nandito lahat ang konsepto ng kapayapaan at kaligtasan natin bawat isa. Ang lahat ng pangangailangan natin sa mundo, spiritually, purely spiritually, saan ang gagaling yung resources ng lahat ng pag-asa at katiyakan ng kaligtasan natin? Ang Panginoong Kristo po ang namamahala sa ating lahat. Amen po ba? Amen. Nakita niyo yung hindi sa Diyos? Mataas pa karangalan sa Panginoong Kristo eh. Hindi naman siya nakitulad sa mga tao. Eh, tao yung nakikita natin, mataas pa katungkulan sa nakitulad sa mga tao at nagpakumbaba sa mga tao. Nararamdaman natin yung presensya, mataas pa rin sa nakitulad sa tao eh. Siya na sinasamba ng mga tao na dinadaya niya. Hello? Naunawaan po natin. Amen. Magbulay tayo mabuti at alam niyo, ako'y galing doon sa isang kilalang politiko, tinalikuran ko yung pangangaral eh. Bakit po? Binuksan ng Panginoon Kristo yung pagkaunawa ko eh. Ang hinahanap nung nakikita kong espiritu eh, puro karangalan, puro karangyaan, puro yaman ng mundo. Ang yaman ng mundo, sa gabal lang yan, hindi tayo makakarating sa heaven. Madadala mo ba yung yaman na pinagsikapan natin sa mundo? May halimbawa, magpapatibay sa atin, magpapatatag sa atin. Nusunugin ang Sodom at Gomora. Ano sabi kay Lord ng mga anghel? Lord, apurahin mo eka at susunugin ng Panginoon Diyos ang Sodom at Gomora. Tinatakas siya sa bundok ng Zoar, sa pulo ng mga tubig. Eh, ang bansang Pilipinas nag-representasyon sa bundok ng Zoar. Pulo ng mga dagat din ito. Yung asawa ni Lot, ano nangyari sa asawa ni Lot? Naging haliging asin. Naunawaan po ba natin yung nagmamahal dun sa mga bagay na sinisikap natin sa mundo? Magiging dahilan para hindi natin marating yung finishing line ng kapalaran ibinigay sa atin. Ang plano sa atin ng Panginoon Diyos, binigyan tayo ng kapanatagan at kapayapaan, hindi kasamaan. Amen po ba? Amen. Hindi niya inisip sa atin na matakot pa tayo. Ang inisip niya, mapanatag tayo at mapayapa tayo bawat isa. Binigyan tayo ng maraming kaarawan sa paglalakbay natin. Amen po ba? Amen. God's plans for you and for me. Ganon kalalim at kadakilang kababalagyan yung pinakilala sa atin na nakitulad siya sa mga tao, nagpakumbaba siya. Kaya si Satanas napagtakumpayan niya. Kaya lahat ng tatalima sa pagkabuhay na maguli, may kapangyarihang magpatalima ito sa nakakarinig. May kapangyarihan din, gibain yung kuta ng mga haka-haka na nagsipagtayo ng mga religion sa mundo. Amen. Amen po ba? Amen. That is the competition of our faith in the resurrection. Amen po ba? Amen. Sino nagbigay sa akin ng certification? Sino nagbigay sa akin ng authority na maging awardee ko sa langit? Sino nagsuko sa akin? Ang Panginoon ng mga hukbo.
Sinasamahan ako sa katwiran at kapayapaan at kapanatagan ng paglalakbay na nakikibaka ako sa mga mamumusong at sa mga traidor na makakangaral. Amen po ba? Naunawa natin kung paano binabasbasan yung mga iglesia sa pamamagitan ng pangangaral. Di ba nung nangaral si Apostol Pedro, narinig ng mga Hudyo, sumampalataya sila, nabasbasan sila, tinanggap nila yung anointing ng Holy Spirit, mutismonado sila. Gayon din si Apostol Pablo. Amen. Libo-libo yung sumampalataya. Ano sabi nun sa Hebrews chapter 12 verse 22? Nakikilala niyo yung paniniwala nung nakatala sa langit eh. Nagpapatotoo. Saksi sa pagkabuhay na maguli. Ang paniniwala at Diyos ay Espiritu. Amen po ba? Amen. Kaya antikristo na yun. Hindi magpapahayag na ang Panginoon Diyos ay naparito at nahayag ang Espiritu sa taong si Jesu Cristo. Antikristo na. Kaya pinasusuri sa atin yan pagdating sa 1 John chapter 4 verse 1 eh. Maraming lilitaw na antikristo na mga traidor na mangangaral. Ginagawa kapakinabangan yung mga dinadayang walang pusong walang malay. Amen po ba? Amen. Hindi pagandahan ng pamumuhay, hindi padamihan ng organisasyon, hindi sa pag-iisip ng tao manggagaling yung disiplina. Amen po ba? Amen. Kundi sa pag-iisip ng iisang Diyos na tunay na nakitulad sa mga tao. Isipin natin mabuti, kulay-kulayin natin. Kung wala tayo sa pag-iisip ng Panginoon sa Kristo at hindi natin ito paniniwalaan at hindi tayo magsisikuha, hindi natin pinaniniwalaan na ang Panginoon Diyos ay nakitulad sa mga tao. Isipin natin kung may pag-asa ba tayo pagpaparito na ang Panginoon Diyos. Ang Diyos Ama ang paparito. Maging ang anak ng tao, walang hindi alam. Maging ang mga angel sa langit, kundi ang Ama lamang. Kung hindi natin sasampalatayaan na namagitan natin, kung hindi natin sasampalatayaan na namagitan natin ang tao si Jesu Cristo, Amen. magiging walang value pala ang paglalakbay natin kung hindi natin kikilalanin ang tagapagligtas natin. Amen po ba? Amen. Sabi ng Panginoon Diyos ng Propeta Isaias, ako'y naghayag sa inyo, ako'y nagpakilala sa inyo, ako'y nagligtas sa inyo, ako ang Diyos. Walang ibang Diyos, liban sa akin. Kayo ang mga saksi ko, sabi ng Panginoon. Ako ang lumalang sa inyo ayon sa aking kaluwalhatian. Tunay na kagalang-galang kayo sa akin, sabi ng Panginoon Diyos ng Israel. Naunawaan po natin yung narinig natin sa media. Nakilala niyo ba yung isang hamak na mangmang na katulad yung tao na itinayo sa harapan ng technology? Ang pinagmamapuri ko, ang iisang Diyos na tunay sa pangalan ng Yesu Cristo, naninindigan ako na saksi kong tapat sa pagkabuhay na maguli. Bago natin ipanalangin na minamahal natin bansang Pilipinas, sampalatayanan natin itong naririnig natin upang magkaroon tayo ng relasyon. Forever and ever natong seal na ginawang halimbawa na ipinamumuhay natin. Ano sabi nung nasa Book of Matthew? Bigyan mo kami ng pagkain araw-araw, hindi literal na pagkain yung nilikha na para ganapin natin, spiritual po ito. Amen po ba? Amen. Hindi yung laman ng kumakain ng spiritual na paniniwala na naririnig natin, kundi yung kaluluwang may buhay na tumatahan sa pisikal na kalagayan natin. Hello! Naunawaan po ba natin? Amen. Ngayon, lalakas yung kaluluwa natin. Bakit? Sumasa atin yung espiritong nagbibigay buhay, ang Panginoong Jesucristo. Papasok sa puso natin at mananahan sa isip natin. Lalabas sa labi natin, hayag na hayag sa YouTube, sa social media, sa technology, all over the nations, in the 7th continent. Hello, people of God.
Are you listening carefully, people of God, in the name of our Lord Jesus Christ, in the resurrection? I am a foolish God steward. I am a foolish watchman servant. Pero in reality, ito yung legit na journeys ko. Ito yung legit na kalagayan ng buhay ko. I praise you, Lord Jesus, and I declare in the seventh continent, all over the nations, na ang banal na bundok ng Zion, sinabi mo, na ipakikilala mo. Ito yung oath taking ko. Panginoon Diyos, sa pangalan ni Jesucristo, tulungan mo ko. Naririnig nyo? Tulungan nyo ang abang lingkod mo, Ama. Sa dakong ito, dinideklara ko ang tanda ng patotoo na pinakilala mo sa buong mundo, sa silong ng mga langit, na sinabi mo ipakikilala mo ang kaharian mo na bunga sa pagkapanganay. And I declare in the seventh continent all over the nations, ito yung pagiging pure servant ko. Ito yung pagiging loyalist ko. Hindi ako sa tao loyalista. Sa iisang Diyos na tunay, na hari ng mga hari at hukom ng mga hukom, at Panginoon ng mga Panginoon, ang lahat ng tuhod ay iluluhod sa pangalan ng Jesucristo. Magsasabing si Jesus ang Panginoon ng mga Panginoon. Ang Panginoong Jesucristo po ang talagang pagiging loyalista ko. Amen po ba? Amen. Naramdaman ba natin yung presensya? Nararamdaman natin yung presensya, wala sa mga bagay na artificial, wala sa mga bagay na nakikita ng tao, kundi ang pagkain na inihanda sa atin na hindi napapanatis, tumatagal sa buhay na walang hanggan, bilang tagapagmana ng kanyang pangako, na tayo ang sarili niyang mana na itinaganda niya ng tahanan sa langit, ang maluwalhating kaharian ng iglesia ng bundok ng Zion, na bunga sa pagkapanganay, na nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli. Woo! Hallelujah, hallelujah, hallelujah! Purihin ka, Ama, sa dakong ito na mga iglesia na tunay na hinilang at pinili at tinawag mo, tinahabagan mo, tinupkup mo, bagamat puspos ng pagsubok, puspos na maraming suliranin sa buhay, pero eto ko, buhay na nagtatanyag ng kaluwalhatian ng iisang Diyos na tunay na saksi ko sa pagkabuhay na maguli. And you listen carefully, people of God, come and follow and be a watchman servant in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection and the second coming of Jesus. Naririnig niyo po ako. Kaya kung may relasyon na tayong lahat, magkaisa tayo ng pananampalataya, ng doktrina at ng bautismo. Magkaisa tayo ng dalangin at daing na ang minamahal nating aliping bansa ay titingalain at irespeto ng mga bansang nakapaligid sa buong Asya. Tinitingala ng maraming bansa ngayon dahil napakalakas umunlad ng economic growth ng AGP. Naunawaan po natin, pag pinanood natin sa YouTube, kung paano naglitawan ang word ng bansang Pilipinas, God raised, nangyari ang hula ng mga banal na propeta sa pulo ng mga dagat, nadulwalhatiin ang mga iglesia ng banal na bundok ng Zion, ng iisang Diyos na tunay, na nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli, bagamat na sa isang hamang at lukhang kalagayan, magmang na kalagayan, nakikibaka sa mga tanyag at mga sikat na mga mangangaral sa sanlibutan. Wake up, people of God. Listen, listen, people of God, in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Be a watchman servant. Magbantay tayo sa nangyayaring hula ng mga banal na propeta. Huwag tayong pa-epekto sa mga nangyayaring trials at prosecution sa minamahal nating bansa. Stand up and carefully and listen the word of truth
In the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection, the God Almighty is the one Spirit forever and ever. Isa lang ang tunay na sinasamba nating lahat ng Diyos sa Espiritu. In the beginning, God created the heaven and the earth. What is the name of God? Jesus Christ is the name of God Almighty. Amen po ba? Amen. Pakirimahin ko yung John chapter 17 verse 6. Ano sabi dyan ng Panginoon Jesucristo? Dito maunawaan natin mabuti. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan. Sila'y iyo at sila'y ibinigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Purihin ang Panginoon Diyos sa pagkabasa ng kanyang buhay at makapangyarihang salita sa pamamagitan ng Jesucristo na saksing tapat sa pagkabuhay na magmuli. Ano po sabi ng Panginoon Jesucristo? Yung facts ang galing yung nagsasalita. Yung information. Ano sabi ng Panginoon Jesucristo dyan? Ipinahayag ko sa mga tao ang iyong pangalan. Thank you. Thank you, kapatid. At Ama, at gayon Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo ring kalwalhatian, aking tinamo sa iyo bago ang sanlibutan ay maging gayon. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan, sila'y iyo at sila'y ibinigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Amen po! Amen. Amen. Sabi ng Panginoong Jesucristo, ibinigay na yung pangalan ng Ama sa Kanya. Lahat ng sasampalataya sa Panginoong Jesucristo, ibinigay na ng Diyos Ama. Kaya ano sabi? Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin. Yung mga tao sasampalataya. Pero yung mga hindi sasampalataya, nakikipagkaisa sa pag-iisip ng tagapagligtas eh. Hindi pinagkaloob ng Panginoon Diyos Ama. Amen po ba? Amen. Ang sabi, didiretso rin sa Ama. Eh dito pa lang, questionable na sila. Amen po ba? Amen. Ang liwanag dito po. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na binigay mo sa akin mula sa sanlibutan, sila iyo at sila ibinigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong salita. At tinupad nila at sinampalatayanin nila ang iyong salita. Amen po ba? Kaya sabi ng Panginoon Jesucristo na parito siya para magligtas hindi para humatol Pero meron isang hahatol sa lahat ng nakakarinig na wala tayo magiging dahilan na hindi natin nadinig ito. Amen po ba? Yung salita na sinasalita ko na pinapahayag ko sa media, ang salita na hahatol sa lahat ng makakarinig na hindi tatalima. Amen po ba? Amen. Ngayon, kung mahayag ang Panginoong Jesucristo, mahayag din tayong katulad niya. Word for word, sinabi niya yan. Saan galing yung facts na pinapahayag ko? Saan galing yung content na nadidinig nyo? Di ba ang nagsalita niya ng Panginoong Jesucristo? Bago palalaki ng langit at lupa, itinalaga na tayong lahat. Pagdating sa Ephesians chapter 4, Ephesians chapter 1 verse 4, may tatak na tayong lahat ng Espiritu. At kung paano ng pagtagumpayan ng Panginoong Jesucristo ang sanlibutan, ipailalim niya sa lakad ng mga iglesia ng bundok ng Sayon ang lakad ng prinsipe ng kasamaan ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Ano man ang gawin ni Satanas na panunokso sa atin, wala na siya kapangyarihan. Amen po ba? Magiging mga asong walang kapusugan. Beware of dog. Amen po ba? Amen. Mag-ingat tayo sa aso. Alam niyo mga pastor na mga pastor na ang sinasambay yung kanilang dyan, yan yung tinutukoy na aso Kasakit ko dito pa lang sa mundo, nasasaktan na yung mga huwadang pangangaral How much more pa sa kabilang sa impyerno ng pagdurusa. Kaya yung mga mandarayang nangangaral na inilihim itong patotoo na pinakilala sa mga iglesia na
hindi nasumpungan ng kasinungalingan, yung mga nangaral pinagpalit sa mga bagay na temporary yung kanilang pagtayo at sila ang pinapupurihan. Ano po? Hindi na nila pinapupurihan ng Panginoon Diyos buhat sa pasimula ng ilatag ang langit at lupa. Sino nagbukod ng iglesia ng bundok ng Zion? At sino ang nagsikap na magtayo nito na ang paniniwala ay nagpapatotoo sa pagkabuhay na magmuli? Sinikap ng Panginoon ang mga hukbo na itayo ang kaharian ng bundok ng Zion ay pinaganda ng property sa langit. Kanino ngayon ito mga magagandang organisasyon ng relihiyon sa mundo? Kanino yan? Sino nag-ahari sa bundok ng Zion? Ang kordero, ang prinsipe ng kapayapaan, ang mananagumpay. Nasa ilalim ng ebanghelyo ang lakad ni Satanas sa huling panahon. Amen po ba? Amen. Kaya marami pang mga hahabulin ng sumpang mga pastor na pinusong, inilihim, ano po? Nahayag nga itong patuto, pinakilala ng Panginoon Diyos ito, itinalaga nato sa pamamagitan ng lalaking si Yesu Cristo na pinatunayan sa maraming mga bansa, nagtayuan yung mga pastor nakinabang sa mga material na bagay na nasisira at lumilipas, inilihim yung katotohanan. Amen po ba? Amen. Ikinahiya ang katotohanan, ikinahiya ang Panginoon Diyos. Pero eto, sa isang pangmang at mahina kong kalagayan, ipinaghihiyawan ko sa social media ang katotohanan para maging pagpapala tayo at maging karangalan tayo ng Panginoon Diyos buhat sa pasimula ng likha niya ang langit at lupa. Amen po ba? Amen. Napaka-legit po na itong journeys ng mga iglesia na inihanda ng Panginoong Jesucristo. Napaka-perfect po ng magiging journeys natin. Amen po ba? Amen. Kung paano pinagkaloob sabi niyo buhay na walang hanggan, hindi natin dapat katakutan yung nangyayari pagdating ng kahirapan Sabi nga ng Panginoon Diyos kung yung mga ibon hindi naghahanap buhay, nabubuhay, masigit kayo sa ibon. Sino naghanda ng pagkain spiritual natin lahat? Isinugo yung buktong na anak para meron tayong pagsalusaluhang pagkain spiritual lahat. Amen po ba? Amen. Upang lumakas yung kaluluwa natin. Manahan yung espiritu na nagbibigay buhay at tagumpay sa atin bawat isa. Saan iniukit yan? Sa puso. Saan itinanim? Sa isip. Sino nagpatawad? Sino nagpupuno ng lahat ng pagkukulang natin sa kaalaman at pananampalataya? Look unto Jesus, the author and finisher of our faith. Kaya ang Panginoon Jesucristo po ang nahahabag sa dapat niyang kahabagan. Siya ang naghanda ng kanyang kaharian sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Kaya kung hindi natin tutularan yung ginawa ng Panginoon Diyos na nakitulad siya sa mga tao sa pangalan ni Jesucristo, hindi natin hindi natin paniniwalaan niya na magitan, no kabuluhan ng buhay natin sa mundo. Meron ba tayong mababasang word for word na paramihan ng miyembro? Meron ba tayong mababasang pagandahan ng building? Di ba, mabasa tayo. Naro sabi, hindi siya tumatahan sa building, kundi tumatahan siya sa puso ng tao. Amen po ba? Amen. Kaya ano kabuluhan ng magagandang building? Ano kabuluhan ng mga nagsikap dito sa mundo? Kung hindi natin sisikapin na ipamumuhay itong inisip ng Panginoon Diyos na nakitulad siya sa mga tao upang tayo ay magkaroon ng kaugnayan at relasyon sa Panginoon Diyos ngayon. At magbalik tayo ng maraming karangalan at kalawalatian at kadakilaan at papuri sa Panginoon Diyos, ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at honor. Amen po ba? Amen. Isipin natin mabuti kung ano pa ang kabuluhan ng pagiging tao natin sa mundo. Lahat ng bagay, pagka naghanap buhay tayo, nasusumpungan na natin May higit pa kaya na mga bagay na nakikita natin na lumilipas lang kaysa dito sa
Masusubukan natin na ibinigay sa ating buhay na walang hanggan. May higit pa ba rito? Hello! Ako'y nagagalak sa Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na isang taong mangmangat mahina na nakalantad sa social media. Amen po ba? Amen. Kaya pinagmamapuli ko ang ating tagapagligtas dahil tanungin man ako ng mga magtatanong maituturo ko na ang bundok ng Sayon pinaganda ng tahanan sa langit Sinabi Sino-sino pinagsabihan? Si Propeta Isaiah, si Propeta Joel. Magiging maliligtas ang pinapupunta maraming bansa sa bundok ng Sayon. Yan lang ang nakatala sa langit. Diyan lang tayo makikipag-ugnayan ng aralan. Kanino mang organisasyon ng relihiyon, wala na tayong makikita hula pa na sinabi ng Panginoon Diyos, kundi singular lang ang bundok ng Sayon na nakatala sa langit. Doon lang tayo pupunta upang magkaroon tayo ng pag-asa sa kaligtasan natin bawat isa. Purihin ang isang Diyos na tunay ng Iglesia ng bundok ng Sayon, ang prinsipe ng kapayapaan, ang hari ng mga hari, na nagbigay sa atin ng katiyakan ng kaligtasan at pag-asa natin lahat. Amen po ba? Amen. Nakagagalak po na bilang tao matulad nyo ng isang isang mahina, isang dukha, nagpapasalamat sa pang-araw-araw kong pamumuhay pag nakakaraos ako. At nagpapasalamat at pinubuli ko ang isang Diyos na tunay na nagkahari sa puso't isip natin bawat isa. Na ilalatag ko yung kanyang kahayagan, yung kanyang pag-ibig sa lahat ng mga tao, yung pangalawang pang-utos na ilatag ko sa mga may pandinig. Inari kong lugi ko sa mundo. Hindi ko sinikap na maging maringal ang buhay ko. Pero eto, not accordance the will of man, accordance the will of God in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Not my will, because your will be done, Lord, in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Not by might, not by my power, not by my strength, because the power of the Holy Spirit, says the Lord. Woo! We thank you, God Almighty, in this place, in the seventh continent, all over the nation. Glory to God, in the name of our Lord Jesus Christ, in the resurrection. Hallelujah, hallelujah. Patuloy ko kayong binabati ng kapayapaan ay sumaating lahat bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli ng ating isang Diyos na tunay na si Kristo Jesus. Ano po habilin sa atin? Dinggin natin mabuti ito. At ito na yung last week testament. Babalik na yung groom sa kanyang bride. Babalik na yung groom. Tinutupad na ng bride yung covenant ng groom. Magiging isa na yung groom at yung bride. Magiging one spirit na. Magkakaroon na ng celebration sa kalangitan, ang bride at ang groom. Woo! We thank you, God Almighty, in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Aling relihiyon ang pwedeng mag-confess ng ganito kadakila? The only Mount Zion ang nagpo-confess ng ganito kadakila. Amen po ba? Amen. Kaya ano sabi sa atin ng tagapagligtas? Mapalad ang tumutupad at nakarinig ng aklat ng hula na ito. Balido tayo sa kaligtasan nating lahat. Amen po ba? Amen. Ano sabi ng tagapagligtas natin? Ako ay madaling paparito Amen. upang bigyan kayo ng gantimpala ayon sa inyong mga gawa. Nanawa natin yung in reality, na legit na pananampalataya mo na nakatala na sa langit. Naunawa natin yung pagiging legit ng reality ng pamumuhay ko pagdating sa faith. Suriin nyo yung mga nangangaral ng mga pastor na mga ganda ang kalagayan ng kanilang pamumuhay. Ang Diyos ay nakitulad sa mga tao, masiligitan pa nila ang Panginoong Jesucristo sa karangalan.
Eh di huli. Sino-sino yung ngayon yung mga pastor na yan? Sino bang naglagay sa kanila dyan para higitan nila ang tagapagligtas natin na nakitulad sa mga tao? Nagpakumbaba siya sa mga tao. Eh ba't yung mga pastor na nangangaral ngayon mas higit pa karangalan at posisyon sa tagapagligtas natin, wala naman silang ginawang panukala. Nakilala niyo, tunay na sa Diyos, hamak lang. Nakilala niyo, tunay na nangangaral na mensahero ng Panginoong Jesucristo, dukha lang, makmang lang sa mundo para hiyain ang mga nagmamarunong. Amen po ba? Amen. Kaya mamasdan ko pa itong mga sa kompetisyon nangyayari, mamasdan ko pa itong mga pastor na ginamit sa negosyo itong pangangaral Amen po ba? Amen. Hahabulin sila ng kanilang mga gawa, Sabi ng Panginoon ipanulong pa ako sila. Hahabulin at susundan sila ng kanilang mga gawa. Sino mang pastor na hindi nilagay sa labi ang hula ng mga banal na propeta, pananagutan natin yan sa isang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon at hukom ng mga hukom. Amen po ba? Amen. Nakilala niyo isinugo ng Panginoon ng mga hukom, nasa labi ko yung kautusan ng mga banal na propeta, nabubuhay ako sa palatuntunan ng iisang Diyos na tunay, ang hukom ng mga hukom, ang hari ng mga hari. Amen po ba? Amen. Isipin natin lagi, sa isip, sa salita at sa gawa, yung patayang pananampalataya, hindi namumunga. Ngayon, yung buhay ang pananampalataya, namumunga sa social media. May kapangyarihang gumiba ng kuta ng dagat ng masama at may kapangyarihang magpatalima sa mga makakarinig. Amen po ba? Amen. Yan ang buhay ang pananampalataya. Hayag sa kanyang labi yung patotoo. Naiisa lang ang Diyos, naipaliwanag ko, naiisa lang ang Diyos natin. In the beginning, God created the heaven and the earth. Na ang larawan ng Diyos buhat sa pasimula ay Espiritu, magpasawalang hanggan. Amen po ba? Amen. Ano sabi ng Panginoon, Ama, pinahayag ko ang pangalan mo sa mga taong nakarinig sa akin, na sila ibinigay mo sa akin at silang lahat ay sumampalataya sa iyo at sa akin. Amen po ba? Amen. Hindi nakagagalak magbantay at mabuhay nang may pananalig at pananampalataya sa pag-iintay natin sa muling pagparito ng ating tagapagligtas na si Jesucristo. Nandanat ng tayo na sa isip, sa salita at sa gawa ay buhay ang pananampalataya natin. Amen po ba? Amen. May relasyon tayong lahat. Kaya po kami ay nagagalak sa lahat ng mga nakarinig at nagpapasalamat sa lahat ng mga nagbabantay at naghihintay sa Panginoong Jesucristo na iisa yung doktrina at bautismo tinanggap natin lahat. Iisa'y paniniwala natin lahat, saksi tayo sa pagkabuhay na maguli at nirelasyon tayong lahat. At ipanalangin natin yung leader ng minamahal nating bansa, kung tayo'y Pilipino, yan yung ibinababa sa atin na ipanalangin natin yung minamahal nating bansang Pilipinas sa pamumuno ni Presidente Romualdez Bongbong Marcos. Hinihingi niya po sa atin yan bilang mga mananampalataya. Amen po ba? Amen. Dahil maraming oposisyon na humihila sa kanya, at upang dinggin tayo ng Panginoong Jesucristo at walang maging dahilan at walang pumigil sa pag-unlad ng minamahal nating bansa at maraming bansa na nakapaligid sa bansang Pilipinas, ang maganap ang hula ng mga banal na propeta at irespeto ang bansang Pilipinas at ang mga Pilipino. Nangyayari na po yan. Amen po ba? Amen. So maraming pong salamat sa lahat ng mga nakapakinig at sa lahat ng mga sumusubaybay sa programa ng Panginoon Jesucristo sa Iglesia ng Bundok ng Zion, at ang lahat ng aking reaksyon ay batay sa hula ng mga banal na propeta at patotoo ng mga banal na apostol ng Kordero. Ang content na ipinahayag ko sa social media na ang ebidensya at proven kung nadinig nyo ay ang Panginoong Jesucristo na tunay na Diyos natin sinasamba sa Espiritu at katotohanan na saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. God bless people of God. God bless people of Zion. Amen. Amen and amen. To God be the glory in the name of our Lord Jesus Christ and the resurrection. Amen. Amen and amen. Thank you, Lord God Almighty, in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. God bless po.
Tunay mga kapatid at mga kaibigan na ipinapaalala sa atin ng Espiritu Santo ang napakadakilang kagandahang loob ng ating Panginoon Diyos na sa kanyang buong pagsisikap, nagsilbing halimbawa, nakitulad sa alipin upang tayo mga tao, mga kapatid at mga kaibigan ay mabigyan ng isang halimbawa kung paano magsisipamuhay ayon sa kababaang loob o kagandahang loob ng iisang Diyos na tunay sa pamamagitan ng ating Panginoon Hesus Kristo. Amen. Patuloy tayong pasalamat mga kapatid. Oh, thank you God. Oh, thank you Lord. Itaas natin ang ating pagpapasalamat mga kapatid. Oh, thank you God. Oh, thank you Lord. Glory to the King Almighty. Your loving kindness is forever. Forever is your grace and mercy. Oh, sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord the Most High. Bless His name, declare His glory unto Thee, O Lord. Will I sing? Bless His name. Bless His name, declare His glory unto Thee, O Lord. Will I sing? Taas natin patuloy ang ating pagpupuri sa ating Panginoon. Dakilang Diyos Ama, nagagalak ng Panginoon na patuloy na tunghayan ang lahat ng mga kabila-bilas ng mga bagay na ginawa mo na nagsisilbing halimbawa upang matutunan namin kung paano magsipamuhay ng naaayon sa kabanalan at sa katuwiran. Amen. Salamat Panginoon sapagkat sa pamamagitan ng iyong lingkod, patuloy na ipapaalala sa lahat ng aming mga kapatid at mga kaibigan na nangalat sa sanlibutan ang napakadakilang bagay kung saan ginawa mo ang lahat kung paano tutukosin sa pagkaalipin ng kasalanan ng buong sanlibutan. Amen. Salamat Panginoon sa iyong napakadakilang pag-ibig na nagawa mong isuko ang aming Panginoong Jesucristo ang iyong bugtong na anak upang ang lahat ng mga bagay ay ipakita sa amin ang iyong kabila-bilalas na larawan, ang iyong kagandahang loob, ang lahat ng mga bagay na mag-aabig sa amin sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen. Salamat Panginoon, maraming mga bagay na dapat sabihin dahil may hindi maisalaysay ng aming mga labi kung paano kung hanggang kailan at kung saan ibubuka ang mga labi namin pagpasalamat sa iyo ng lahat ng mga bagay at dadapat ikaw ang isang Diyos na nakakatalos ng aming mga puso pag-iisip. Amen. Kaya naman Panginoon, ang lahat ng mga bagay ay patuloy namin pinamamagitan sa pangalan ni Kristo Jesus na ang tunay ni Diyos at Panginoon ng aming Diyos. Mangulak tayo, mga minamahal ng mga kapatid na magsipagsabi namin. Amen.